Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pambubuli, kalokohang ginagawa ng Chinese Coast Guard sa ating mga kasundaluhan na nakadistino sa BRP Sierra Madre. Kaya ang unang napabalita, yung inagaw ng Chinese Coast Guard, yung mga pagkain na para sa mga sundalo. So mabuti na lang at out of the 4 packages na in-airdrop, 3 ang na-retrieve ng ating mga sundalo, ang isa lang ang naagaw o na-confisca. Kasi akala ng mga Chinese Coast Guard na construction materials yun. Kaya ayaw na nila talaga na magdala tayo ng construction materials para ma-repair ang barko natin, yung BRP Sierra Madre. So, nung nakita ng mga Chinese Coast Guard na pagkain pala ay tinapon din. Okay? So, hindi lang pala yun yung pagkukumpiska nila ng pagkain ng mga sundalo ang ginawa. Ito, inamin na ng Armed Forces na pati yung pag-evacuate ng masakiton na sundalo dadalhin sa Palawan. Nako, pinigilan din ng Chinese Coast Guard. Delikado yun. Hindi naman binanggit ng Armed Forces anong sakit. Pwedeng mamamatay yung ating sundalong Pilipino. Talagang nakakainis na itong ginagawa ng China. So, delikado yun kung pumilit yung evacuation team. Tapos, baka magkaputukan. Mabuti na lang marurunong sa diskarte itong ating mga sundalo. Yung unang attempt, hindi nila itinuloy dahil blinak sila Binalik ang may sakit na sundalo. Kaya lang, marunong sa diskarte ang ating mga Pinoy na sundalo. Yung second attempt, nakalusot na. Siguro, ito, hindi naman dinitalye ng AFP anong nangyari. Baka yung unang pag-evacuate, araw. Nakita ng Chinese Coast Guard, blinakan, hindi natuloy. Baka yung second attempt, gabi. So itong second attempt, sabi ng AFP, nakalusot na. Nadala na yung sundalo sa Palawan at siguro okay na siya ngayon. So ito, very disturbing mga pangyayari sa West Philippine Sea. Isang congressman natin, si Congressman Barbers, galit na galit. Sabi niya, recommendation niya na huwag lang diplomatic protest ang gagawin ng DFA. Kasi kahit 1,000 diplomatic protest ang gagawin, wala rin yan. Pabayaan lang. Sabi ni Congressman Barbers, and I agree, dapat mag-file na tayo ng criminal charges sa International Court. I don't know, how will that be? Kaya lang, mas maganda yun. Yung ipakita na rin yung ating tapang na hindi tayo nagpapabuli sa China dahil mahirap na yan. May sakit, tapos ayaw, hindi payagan na evacuate. Kalukuhan yan. So, yun na po ang nangyayari ngayon. Sana maiwasan yung ganong pangyayari. Kasi once na may namatay na Pilipino, yun na, sabi ng Pangulo. That is an act of war. Pag may namatay na isang Pilipino sa West Philippine Sea, i-invoke niya na yung Mutual Defense Treaty natin with US. Hihilingin na niya ang US tulong para makipagdigmaan na sa China. Nako, ano po ang digmaan? Ang aking naranasang digmaan, yun lang, Communist Insurgency War, NP ang kalaban. Naranasan ko rin yung Muslim secessionist na giyera. Mga Muslim naman, MILF. Pilipino versus Pilipino ang nagpapatayan. Lugi tayo lahat. Ito, mas delikado ito dahil na yan, other countries nang involved. Kaya sana hindi darating ang panahon na may isang Pilipino
na magbuwis ng buhay dyan sa West Philippine Sea. Okay. Speaking of China, talagang ito, ang balita ngayon is headline sa Philippine Star. Poll o survey, 91% of Pinoys distrust China. Ako, wala na rin akong tiwala sa China. Bully talaga. Panggulo. So, ito na yung general sentiment ng Pilipino. Nakakainis na ang China. And then, itong survey na ito is Okta Research, ano? Bago lang, March 11 to 14 sila nag-survey. Kaya lang, ngayon lang ni-release. Sa the same survey, ang result ng Okta survey, the same survey, anong bansa ang greatest threat sa Pilipinas? 67% nagsabi, China poses the greatest threat sa ating bansa. Tama ba yun? 67%. Yan. 76% of Filipinos tingin nila sa China, itong bansa nito ang pinakamalaking banta sa ating seguridad. And I agree. Kaya lang, ito, ang ginagawang pambubuli ng China is nadagdagan yung threat na tayo na nasa alanganing sitwasyon na dahil sa China. Dahil sa ginawa ng Pangulo natin na yung pinadagdag inalaw niya ng additional EDCA sites. Yung dating 5, originally 5, okay na sana yun. Dahil malalayo sila sa Taiwan. Ano yan? Port Magsaysay sa Nueva Ecija. Basa Air Base, I think Pampanga. Sa may Mactan Air Base, Cebu. And then another air base sa Palawan, Panglima, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro. So medyo malalayo sa Taiwan. So walang masyadong oposisyon, walang reklamo dito sa original 5 EDCA bases na napagkasunduan panahon ni President Noynoy Aquino. Pagdating ngayon ng administrasyong ito, pumayag madagdagan ng 4. So yung 4 na yun, okay lang yung isa dahil nasa Palawan din, malayo. Itong 3 ang delikado. 2 sa Cagayan Province, isa sa Isabela, ang lapit na sa Taiwan. Ito po ang nagpapadagdag sa pagkapiligro natin. Kahit sinasabi ng Pangulo, okay? Kasi ang sabi niya, these EDCA sites daw will never be used for offensive action. Ibig sabihin, hindi siya papayag na gagamitin ng mga Amerikano itong EDCA sites para magsagawa ng offensive sa China. Who can prevent the Americans kung nandyan na yung mga bases, nilagyan pa ng missiles. Nung balikatan last April, pumayag na ang Pangulo. Nandito na sa Pilipinas yung tinatawag na medium range capability missile system na pwedeng magpaputok ng mga missiles targeting China and even Russia. Nandyan na. Ito ang triggering factor. Pag nilusob ng China nilusob niya na ang Taiwan, anytime, mangyayari yan. Anong gagawin ng US? Sit down? No. Tutulungan niya ang Taiwan. Kaya ang US, nandito na ang puwersa nila, nagdi-deploy na para in case na pumutok ang giyera sa Taiwan, malapit na, madaling mag-respond ng US. At kaya bang pigilan ng Pangulo
ang mga Amerikano na nandito na sa Pilipinas gusto nilang tulungan ang Taiwan. Sabi niya, huwag kayong magpaputok dyan, huwag kayong aaliw, huwag niyong gagamitin yan. Wala na. Giyera na yan. Very dynamic na, volatile na, hindi na mapipigilan. Puputok na yan yung mga missiles na yan. Yan ang gagawin ng China. Putok din sa atin. Kahit China ang unang magpaputok, pwede rin yun. Pagputok ng China, putok din ng US. Galing sa Northern Philippines yung missiles, di damay na tayo, putok-putokan na. Yun na po, napakadelikado na ngayon ang ating kalagayan. Dahil sa China, of course, at dahil sa palisiyan ng ating presidente na nagdagdag ng additional EDCA sites at pumayag na nagpalagay ng mga delikadong missile system sa bansa. Sana hindi mangyayari ang mga kinakatakutan na ang mga Pilipino mapuputokan ng nuclear warheads galing sa China or Russia.